Hello mga pangga, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So, happy New Year everyone! And welcome back guys! Update tayo sa ating balita dito na nag-viral sa kasagsagan ng pagsalubong natin ng bagong taon. So, ito ang ating update at merong pahayag. May pahayag na ang ating Department of Migrant Workers, ang ating Secretary Hans Kakdak. Dito na natagpuan na pinatay at inilibing mismo sa bahay ng mga salarin na Kuwaiti. So, ito ang ating ito ang ating update at saka panoorin natin ito. Hustisya ang pamilya ng isang babaeng OFW sa Kuwait. Natagpo ang patay at naagnas na ang Pinay sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Narito po ang aking report. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne Nakalabanan ang natagpo ang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pauwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman na anyang nabanggit na problema ang kapatid. 2 buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. The public, that government will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari ito katapusan ng taon. OFW sa Kuwait na magdadalawang buwang nawala. Kausapin natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, paano po nakumpirma ng DMW yung pagkasawi ng isang OFW sa Kuwait at ano po yung dahilan ng kanyang pagkamatay? Well, tayo ay in coordination with our embassy in Kuwait at doon na pagkaalaman natin sa mga Kuwaiti police authorities na noong December 28, merong nagpresenta sa Kuwaiti police authorities at nagsasabing may kaalaman siya patungkol sa pagkapaslang ng ating kababayan. At mula doon ay ang ating ang ating lawyer, together with our embassy and our migrant workers office in Kuwait, coordinated with the Kuwaiti authorities. At yun nga, napag-alaman na rin natin na under custody by police authorities yung prime suspect na tinuro nung nagpresenta ng impormasyon sa kapulisan noong December 28. At mula doon ay tayo na ay merong koordinasyon sa police authorities at inaabangan natin, tambayanan natin ang resulta ng investigasyon na inaasahan natin magbibigay ng hustisya, prosecution, paglilitis doon sa prime suspect na nasa pigitan ngayon. We have also communicated with the family. Yung nakapanayam ay kapatid, but we have communicated with the family of the husband, and there is a minor child involved. Kaya't kami rin ay nag-iingat para ilabas ang identity ng OFW. Fiesta official kahapon at ayaw nating dagsain ng media yung pamilya, lalo na yung minor de edad na bata sa panahon ng Fiesta official sa mga ganitong klaseng panahon. May lumalabas na po bang motibo sa pagpatay sa biktima at 2 buwang siyang nawala pero na-report ng kanyang mismong kapatid ng suspect? Wala, ito ay bahagi pa ng ating pag-aantabay sa resulta ng investigasyon ng Kuwaiti authorities. This much we know na si OFW ay dumating sa Kuwait noong December 2019 at naglingkod siya sa employer na higit sa isa kasi yung kanyang original employer in 2019 was not the employer who reported her as missing or having absconded. Absconded meaning terminate yung kanyang employment contract noong October 16, 2024. Ito ang public record na rineport ng kanyang employer noong October 16, 2024 ang kanyang pag-terminate o pag-abscond. Nakausap namin yung husband at sabi rin niya October ang huling komunikasyon sa kanila. And ang akala nila ay busy lamang yung kanilang mahal sa buhay na OFW hanggang sa nakatanggap na rin nga ng balita ng kanyang pagpaslang. Meron po bang report na nagrereklamo itong OFW either sa kanyang asawa o sa embahada sa Kuwait?
up to that point, wala tayong report na natanggap. Doon sa 5 taon na naroon siya, bago siya napaslang, ay wala tayong report na tanggap either sa kanya o sa employer, at wala rin tayong sa ating pagtatalaga ng effort na alamin ang sitwasyon ng mga OFW sa bansang Kuwait, ay wala rin tayong alam na report tungkol sa kanya. Ang prime suspect, Sir Rafi, ay inaalam pa natin kung siya ang employer. Hindi necessarily ang employer ang prime suspect at this stage. Okay. So yan pa isang bagay na inaalam natin. Kasi nga yung kanyang huling employer on record ang precisely nag-report ng pag-terminate niya ng kanyang empleyo. Pag-abscond is the other term that is being used. Ibig sabihin, hindi niya tinapos yung kanyang kontrata with the employer as of October 16, 2024. Pero hindi po na-report nung kanyang recruiter kung saan siya lumipat? Hindi ba dapat may coordination na ganoon yung mga OFW? Ang recruitment agency ay merong obligation to report, but at some point, after a 2-year period, yung original contract, the OFW reports himself or herself as a balik manggagawa or returning worker. Okay. No more intervention ng recruitment agency kasi nga supposedly bihasa na siya sa kaugalian at sistema sa host country, kaya't ito ang kanyang ang sistema ay it is the OFW who renews the contract, decides to stay on, and in this case she decided to stay on beyond the original contract sa Kuwait. Nasaan na po yung labi nitong ating kababayan at kailan po kaya siya uuwi sa Pilipinas? Sa ngayon ay nasa authorities pa sa Kuwait. Alam naman natin sa sitwasyon na ganito, bahagi ang labi ng biktima sa investigasyon. Kaya't inaantabayanan pa natin na matapos ang investigasyon, at once maayos na, okay na ang investigasyon in terms of pagsusuri sa labi, ay maiuwi na natin ang ating mahal na kababayan sa kanyang pamilya. At we assured, of course, kung kausap namin ng pamilya, we conveyed our utmost condolences, pakikiisa natin sa kanila at ganap na tulong, repatriation at legal assistance sa pagkamit ng hustisya, at pagtulong na rin sa pamilyang naiwan, lalo na yung menor de edad na anak. Could you find a way to let me down slow?